Do you think that there is a culmination of creating a third force or third force na outside all of the natural party list na meron tayo to fight off sa 2028 election? Wait lang, So you're asking me kung magkakaroon pa ng, hindi ito yung isang question 'no, parang offshoot 'tong question na 'to, tama ba ako? Yeah, offshoot Ah, siya. oh my God, parang third force na hindi tool force, eto yung Yeah. middle force na sinasabi ni Trillanes, tama? Parang outside siya sa normal party system na meron tayo ngayon. What? Siguro pagka pinayagan si Vico na tumakbo, dun lang tayo magkakaroon ng literal na third force that would battle all the giants ngayon. Kasi tingin ko kasi si Vico Soto ngayon yung sweetheart na politiko ng lahat ng tao, eh. Whether you're kakamping, whether you're Tulfo, whether you're whatever, politician you are, political affiliation you have, you would like him. Kaso ang problema, no one is like him right now na hindi traditional politician na bata, alam mo yon yung and anti-corruption quite literally na makikita mo yung epekto niya dun sa isang siyudad. Wala pa tayong gano'n, eh, sa ngayon, eh. So, I don't believe na in the third force na 'yan except if you're defining the third force as halimbawa the Tulfo brand, yung mga Sconians. So, yung Hmm, third force kasi na malinis ngayon, tingin ko it's the Tulfos, eh. Yung sila yung kakamping din third force din, 'tong sa Malacanang. Pero right now, the third force na undecided tingin ko wala pa yun, eh. wala It's pa, not wala going pa. to happen soon, eh, unless yun lang talaga yung nakikita ko, eh. Pumayag si Vico Soto na tumakbo. Payagan siyang tumakbo, hindi pumayag, payagan siyang tumakbo, gano'n Kasi lang. I think yung issue kasi niya age qualification, eh. Yes, Kasi mukhang siya correct, 39 siya pagdating ng 2020. Oo, wala pa talaga. Sige, hindi. Tingin ko matagal pa 'yan, eh, lalo na yung mga plunder cases na 'yan. Hindi pa wala pa nga sa preliminary investigation 'yun, eh, na-re-receive pa lang yung information ng ombudsman, eh, meaning to say, wala pa tayo sa step 1, nasa step 0 pa lang tayo, eh. So, napaka-premature kasi kung sasabihin natin na lalabas na yung information agad-agad, eh. So, hintayin na lang natin kung may mangyayari. That is why palagay ko, they are really trying hard na i-impeach na si Marcos ngayon. Kasi nga, 'pag hindi siya na-impeach baka matuluyan si Sara. There is a small chance na matuluyan siya. I say this a small chance kasi nararamdaman mo na kasi yung cracks nung admin ngayon, eh. Palagay ko yun yung problema, eh. kasi Ah, papalapit na election oo, or because of papalapit the na yung flood control? eleksyon. Hindi, all of that. Kumbaga, Hmm, yun yung effect nitong problema na 'to. Bukod pa sa malapit na 2028. Like, yeah, sino yung successor nila? Ngayong sino wala yung gino-groom nila for success? I wala heard ako it was Raffy nakikita. Tulfo. At one point, I heard it was Raffy Hmm, Tulfo. Pero I got good sources na ayaw tumakbo ni Raffy Tulfo. Very good sources, as in talagang very good. Personal knowledge, hindi lang hearsay. Malapit sa kusina, as in sobrang lapit.